importance of the Punta malabagan. Bill. Grabe, brasok pa rin. Tama, ang Operation Sweat nagamit. Sandboard. Nandito na yung movement ni Snapping. Mula kay Sanya sa buong muna ng Team Liquid Philippines. Kailangan naman ito si Demon Guys. Sila na may even din ata. Sa likod ni Sige. Third na lang tayo sa likod. Uy, may nakakuha. Then, kailangan magkatrasa ng Aurora. Dapat uba na rin ang jungler from Aurora. TLPH. Pwede sila napakatapang. Talagang isip ng Team Liquid Philippines. Magtutuloy-tuloy ba ang Stampede or will it be the Northern Lights finally getting a point? Casters, time to shine. Malalaman na natin yan sa pagpasok natin ng game number 2. Nauna na ang hakbang ng Team Liquid Philippines patungo sa final goal. Pero ang tanong, makakahabol Team Liquid Philippines sa ibang mundo eh. lalim nga ng baon eh, no? Pero alam mo, tiwala ako din sa strategy ng Aurora. Kasi with Demon Kite, sana ito sa mga utility junglers back then nung talagang nasa ano ba tayo, era pa tayo ng RSG. And sila din naman yung ni-light yung magkasama noon. And nakita dito is medyo kaya talaga nila in terms of matchup ng mga heroes ng PLPH. Meron silang surefire way of actually taking objectives. It's just a matter of actually executing it. That's true. And yung balance na ito, nakakamiss din makita dahil ang daming mga magagandang... Ang concern ko dito is, sa sobrang dami kasing papasok ng PLPH, kaya bang i-sustain ng Aurora yung damage? Kasi usually yung Barats lagi may kasamang Matilda to eh. Oh, yun nga naman talaga, no? Yung combo na nagmula pa sa Age of the Crown na laging binabato ng mga tactic Aurora members din. Here we go, Sideboard, nakain agad! Ay, naku na dodge! Nadadya tayo ni Tonas Welcome pero si Demon Kite ang nagwagi doon sa pagong. Kaya si Sanford ay hindi pa tapos. Papasok din sila. The thought is there. Ngayon naman si Edward ay mapupuruhan na. AOG! Mula dito kay Sandy. Mas back Sandy din. Sanford nababa ng buhay pero si Edward ata ang mapupuruhan. At si Carlito makakakuha ng first blood. Hindi pa tapos ang laban kasi si Light ay nandun din. May tatama bang racket? Hindi na nga muna versus Run. At hindi na rin ng championship itong si Yue. At nalalapit na sila. Isang hakbang na lang ang kanilang kailangan. Sisimula na nga rin yung pagong na ito. Pero Nurse ay inaikasa. Wow! Target si Ohip pa! Ang nagwagi doon sa pagong. Ngayon, AOG ay naikasal rin. Demon Kite ay pupuruhan na revitalize. At napisa yung dinosaur. Si Light ngayon ay tumatakbo. Iiwasan ata yung pagkasugo dito ng CLPH. Kaya lang, sabi ni Light, haharapin ko na ng liwanag. Pero parang nadala din siya ng liwanag dito ng CL. Kakaiba yung, yung control na pinakita ng Liquid. And again, Carl TZ, ginamit yung dash para maiwasan niya rito yung Barats. Tumama pa rin naman, pero sabay kasi men yung first kill rate 3 plus yung isang Death Sonata mula kay Ohib. Talagang nilalayer nila para makuha yung objective. Oo, nakakatakot din pala to si Sanji mag-fire sa men. Flicker for the stun. At si Dominic kahit ay papagsak sa kamao ni JP. At rekta lang ang pag-push. Parang damin to, parang ganun yung pinapa-apit niya dito eh. And if you're Dominic, kahit maiinis ka sa ganitong klaseng galaw eh. Pero iba pati dito sa baba, may 2v1. Yun ang nakakainis din ha, kasi Operation Sweat ay nabitawan. And yung vengeance mula dito kay Edward. Buhay pa rin naman ang Legend Zero. Ayan, si Light ay matatagpuan ni Carl. Gitna naman, Pet First Strike ay nailapag na rin dito ni Sanji. Hindi talaga makahinga. Doon sa taas, ginugulo siya. Pagpunta niya sa gitna, ginugulo pa rin siya. Ito yung stampede na lagi natin sinasabi, yung aggression ng TLPH. Actually, hindi kailangan makonvert yung mga kills eh. Ang importante, hawak nila yung river, hawak nila yung mid lane, and may access sila sa mga side lane. Kasi kung mapapansin mo, yung Rora, especially si Light, yung pwesto na laging tinitake ng Gatot Kacha, it's under the jungle of Demon Kite. And TLPH yung lagi nakabante. Lalo pat may advantage sila dito na hawak pa nila yung Hilda. Ayan na, hahawakan na rin nila. Hinahin na. Dito ulit welcome nagamit. Sa likod yung upog. Si Sanford ay sasaluhin lang. Pero si Carl TC nakuha na yung pagong ngayon. Namamatay din. Itong si Sanford. Dominic, JP. Ako sila dito kasi si JP napakatibay na talaga. Pero Ricky na binawan din si Sanji. AOG, tinamaan si Sanji. Flicker yung nagamit din. Pero prayer strike dito kay Carl. Kaya lang apat na miyembro mula dito sa Team Aurora. Ang kanya sinunod pero buhay pa rin ang Young Goat. Pero may habulang nagaganap. Edward and Hohem. Kakalma muna sila. 2-4-0, naging palitan doon. Medyo nalugi pa ata ang Team Liquid kahit nakuha nila ang pagong. Kaya kahit sabihin natin maganda yung frontline dito ng TLPH, ito rin yung problema ng Granger kanina, ang hirap pa rin.
ng mga members ng Aurora, especially kapag nasa harap si Edward. Parang hindi enough yung storya ni Oheb at Edward back to square one na magkalaban na naman sila. Ngayon nagkakainitan sila sa Land of Dawn. Si Edward naman, syempre pag-iinitan niya si Oheb dito, masarap gamitin yung ultimate si Granger kasi napakataas din ng damage output ng CC. Especially hindi mo pwedeng labanan kasi yung Vengeance din eh. Yun yung isang problema ng TLPH. Kapag ginamit ni Edward yung Vengeance, parang wala silang sagot. Sila gagamitin. Sanford ay umantas na rin. At least meron siyang land shaker para makaiwas si Everman. Sa taas na bahagi, nag-push lamang ito si Oheb. Tagumpay ang pagbasag ng Torre ng Aurora sa ibaba. At makakapag-rotate pa sila sa mid lane. Medyo matutulak lamang ni Oheb yung top lane. Kaya naman magkakaroon ng chip damage doon sa may Torre sa may bandang itaas. Pero mukhang hindi pa naman accessible ang loob ng orange side ng Aurora Gaming. At least makakahinga pa kahit papano sa Demon Knight. Hindi ata nila pahihingayin si JP. Masyado makunat. Tumama yung sakit slow. Uy, guard! Grabe! Napakatapang talaga habang pre-hit lang. Ito si Oheb. Conceal mula dito kay JP. Nakita niya si Edward. Hahawak muna sila dun sa left mid bush. And reset ata ang magiging call. Pero magagamit yung revitalize dito ni Light. Kaya naman sisimulan dito ni Carl Casey Ador. Papasok dito kay Edward. Ako kalahati lang buhay niya. Sobrang tapang talaga. Ito din si Sanford. Nagpakain na rin. Ito bonus welcome. Iubog sa dalawang miyembro. Wala din sa team. my goodness. Sandy nakuha ng kill. Pero si Sandy sa likod. Si Carl Casey ngayon ay umaabante. Sanford? Kailangan na umatras. Sanford ay napakatapang talaga. JP ay lalayo na rin. Kompleto si Ricardo's pa dito. Hansil. At pwede na nilang hawakan ng tulungan itong Lord. Mukhang itutuloy na nga nila ito. Ibibigay na ata ng Aurora Gaming dahil nag-rotate din sila palayo. This is going to be the first Lord of the game. Secured para sa Team Liquid. Ngayon sobrang lala nung juggle ng TLPH. Si JP ayaw magpalaro. Wow. Si Sanford, siya pa yung nagpakain. Si Cartesi yung target. Pero sabi kasi ni Sanford, walang palag yung dinosaur sa Apex Predator. Nakakatakot naman kasi talaga si Sanford. Biruin mo, kahit hindi niya makuha yung mga assist o yung kills, the fact na nazo-zone out niya yung 3 o 4 na miyembro mula sa Aurora ay more than enough na para sa Team Liquid Philippines. And just the sheer threat of that, kasabayan na rin ang feathered airstrike dito ni Sanji. Nagkukumpul-kumpulan na ang Aurora Gaming. Pero kahit pa sabihin natin lamang na ng 4,000 Team Liquid, pinupusuan mo rin ng Aurora itong si Silion na hawak ni Yui. Aray ko, naramdaman ko, parang ako rin napagsakan din ng feathered airstrike. Kumatay yung likod ko. Makatis eh, no? Makatis talaga. Doming kahit kailangan niya mag-worry dito kasi alam niya na 2 hanggang 3 bagsak lang siya ng feathered airstrike. Oo, yung opportunity na makapag-dash parang ayaw ibigay ng Ayaw. TLPH. Laging may threat na, sige subukan yung lumaban, wala kayong damage dealer. Yan yung laging sinisigurado ni Sanji. Yui, mukhang pinasok agad ni JP ha. Masyado matapos si Daddy James dito. So lang daw ang magiging call. Carl Easy, nandun yung Todd. Feathered airstrike para lang i-zone Grabe. ang mga miyembro ng Aurora at hindi sila nakalapit. Binubrus ko na lang ng Team Liquid Philippines yung mga objectives na gusto nilang makuha. And looking at the damage dealt, karamihan ng damage na lumalabas mula sa Team Liquid ay nanggagaling kay Sanji and Oheb. Yung poke damage nila ay kakaiba. Yeah. Tsaka, ang pinaka-importanting aspect dito sa laro ng TLPH is hindi lang sa ang lala ng frontline nila, ang lala ng vision na nakukuha nila with JP, just controlling these bushes. And ito yung nag-enable kay Sanji na hanapin yung mga proper targets. Actually, si Hewitt ang Doming kahit lang yung masarap bagsakan talaga dito si Sanji. At sa ngayon, mukhang dumedepensa naman ang Walang side ng kita. Aurora Gaming sa loob ng kanilang purple bomb. 75 seconds pa naman bago lumabas ang pangalawang Lord ng ating laro. Kaya makakahinga pa ng bahagi ang Aurora Gaming. Let's go back kay Yui dito. 1-0-1 on this game on his Sicilian. Kapag ilang minuto pa ba ang hinihintay ng isang Sicilian para maging effective siya sa larong ito? Feeling ko at this stage, mga 6 to 7 minutes pa. Kailangan nilang makuha dito yung, hindi lang yung items but also the stacks from Yue and also some defensive items para kay Demon kay tsaka kay Edward. Kasi gusto nila dito yung medyo tumatagal na team fight, especially having the CC and of course the sustain from Light with the Revitalize. Kasi problema super overwhelming ng damage ng TLPH. So kailangan makipagsayaw talaga ng Aurora dito sa tugtog ng TLPH. And yung Sanji, or sa pick na ito, isa sa mga malaking dagok ng kanilang sustain lineup. The moment na malabagan, grabe, brasok pa rin! Tabang ang British Squad nagamit. Sanford! Nandito na yung movement ng snapping mula kay Sandy at hamuungo muna ng Team Liquid Philippines. Kailangan naman ito si Demon kahit like na may even din ata. Sabi ni Cordy, sige, third na lang tayo sa likod. Grabe! Uy, may nakakuha. Then, kailangan magkatrasan ng Aurora. Dapat uba na rin ang jungler from Aurora. TLPH. Pwede silang Ay! napakatapang. Trigger from Ay, JP. grabe! Talagang stop it na. Wala nang pakialam sa base. Wala na rin pakialam sa torre. Hinahunting na nila isa-isa. Si Edward na lang ang nakitira. Oy, 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 Aurora Gaming, medyo dumudugo. Ay, Edward na. napasok. Pinatot. Ilalaban talaga! And OM, ladies and gentlemen, inisa-isa, in-snipe, isa-isa ang Aurora! Grabe si The Goat. Hindi na ako jungle. Lahat na. Assassin, utility, setter. Para kay Cartesi, hindi pa rin siya namatay. And what a play, what a call mula dito sa Team Liquid Philippines. Alam nilang lamang sila,
alam nilang ipin. Inipin pa nila mas lalo all the way to the base. Ika nga po rito, wala na silang pake sa loob ng mga torre ng Aurora at makukuha pa nila ang pangalawang Lord na ito with the largest gold lead in the game. Almost 10. What? 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 And yung Lord ay nakabasag na dun sa may top. At tagumpay naman kahit pa paano, kung iisipin natin ang Aurora sa pagpigil sa TFPH na sumugod sa may top. At makakadepensa man naman, no? Pero lumaki at lumubo mas lalo. 12,000 gold lead, direct na mid lane. Ang push ng Team Liquid Philippines. Available pa naman ang mga battle spells ng Aurora Gaming. At mukhang makakadepensa pa sila, pero yan ang better right mula kay Sanji. Di pati si Edward. Namagsak, isang bagsak talagang yung damage. Isang katutak eh. Half HP yung isang feathered airstrike mula kay Sanji. And kay Edward binato yun, men. Imagine if si Doming kahit yung tinamaan, gaano kasakit yung isang bagsak mula sa Farsa. Well, parang ayoko na makita at this point. Na-unlock eh. Kanina dalawa lang yung target eh. Sabi ni Sandy, testing ko nga. Para pwede na ata kahit sino eh. Yun nga eh, ito Ayun, kahit sino daw. Kaya na daw. Demon Uy! 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 Sanji! Masyadong malalim aka. Carlito ay kailangan naman trust. Naku, nasubo siya dito. Hindi mo kaya naman si Spirit of Quran. No way! Kailangan naman si Olga. Oh my goodness! AOJ! Ay, tamaan yung dalawang miyembro ng Team Liquid Philippines. At ang Aurora. JP! Isa na sila. Ngayon ay kailangan na lumayo ni Sanford. Nakapatay din naman. Hindi pa kaya kanya naging target doon. Papasukin nata! Hinahantik din si JP. Ayan na! Ang gras! Ohet! Wala siyang kinabit Ohet! ng gras. Ngayon naman si Uy. Bakit naging masabay? Oo, Pagkakayanin ata. At naging stuck lang ng Skypin. Yan dito. Itong si Edward. Kamuntikan ang Team Liquid Philippines, pero buti na lang naandoon si Oheb. Pero men, yung Sandwich Claw ni Uwe under the nose of Sanji, hindi niya in-expect yun. Usually na-replica ni Sanji yun eh. Matatouch niya yun. Pero imagine mo pagbaba ng wings by wings, may Sandwich Claw na nakabang mula kay Uwe. And yun na ata yung pinaka-crucial na Sanguine Claw na pinato ni Yue so far. Dahil nabilan niya ng oras ang Aurora Gaming. In fact, kaya na nga ata lumaban sa Lord na ito 16 minutes in. If you are Aurora, ito na yung puso. Yung 6 minutes na binanggit kanina ay palapit na ng palapit para dito sa Aurora. Sumasakit na si Yue. Nakakapalag na si Edward. Kailangan lamang ay mahuli si Sanji. But after that mistake, sigurado natuto na ang chef. Yeah. Kailangan nilang tingnan dito yung mga Missile Expert at pati na rin yung Sandwich Claw, yung displacement power ng Aurora. Pero lukat na yung backside namin nakasilid. Pwede doon siya kasi Domi kagad na naging target nila. Baba na nabuhay. At si Sanford with the previous fighter. Doming! Reset yung tinawag nila sa Lord! Napatay itong si Carlito. Si Domi kahit ay napalayo na rin. At si Light ay napaalam. Oh my Sa proseso. Tuloy-tuloy lamang sila dito. Pwede maghabol. Ang mga miyembro ng TLPH, dalawang napatumba. May jungler pa naman ng Aurora. Wala sa TLPH. Pero actually kung iisip mo, pwede nga nila i-rush to eh. Oo, kung makita nila no, na dumidepensa naman yung tatlo ay pwede pa. Pero mukhang hindi naman ata i-risk ito ng Team Liquid Philippines. And kanina, Scarlet Easy, akala niya men mabubuhay siya. Pero napatay siya bigla ni Yue. At dito natin makikita yung puso ni Yue, men. 4 times na nagpakita sa loob ng Grand Finals. 4 times nasiraan ng pangarap at ngayon umaharap sa Team Liquid Philippines in this late game scenario. TL ang hahawak ng Lord na ito. Carl TC tatangkihin na. Feathered airstrike forces Yue. Mapapalayo ng bahagya pero mukhang soft reset para sa Lord na ito. Naghahanap ng teritoryo ang Aurora Gaming at mukhang mahahanap nila sa may bandang itaas. Alam nila na wala nang flicker. JP, Si Yue. JP napakalayo talaga. Tinan mo, binaboxuan niya kumbaga sa basketball. Binaboxuan niya itong si Yue. Ano si Sanford? Napag-jammer force na patutulong ata siya. Preparation spell din nagamit. Pero si Oheb nakakuha ng Lord. Isa sa vision ni Sanford na kanya sa rin. And then, yung main damage dealer dito ng Aurora. Isinunod pa nila si Edward. AOG nagamit ni Light. Ngayon ay pupuruhan natin si Demon kahit tatlong miyembro pumupuro sa kanya. Ngayon naman ay sa may bandang gitna na maalam din itong si Sanji. Oh no! David! Dalawang miyembro. May pagparil-paril pa na ginagawa ni Oheb. Popping the immortality. Mamamatay si Light. At si Oheb na lang ang nakitira. Wipe out para sa Cavalry. At ang game number 2 ay mapupunta sa kanila. Back-to-back victories para sa Cavalry.